Sir, sino po sila, sir? Arion Valera. Okay, Sir Arion, anong auto itong dala natin, Sir Arion? This is a 1992 Mitsubishi Pajero na ginawa natin siyang Shogun or Euro build. Yun. Si Sir Arion na nagtuldok mga kalo. Usapang Euro tayo. Sir Arion, syempre very curious sa mga ka-auto na natin. Paano pa kayo nahilig sa pagkakotse po? Sige po. Well, nagsimula siya talaga sa dad ko. He was the one who introduced me sa mga Pajero. So we used to own a box type na Gen 1 Pajero. And then when it was time for me to get a car, parang sabi ko gusto ko rin ng Pajero. So yun, nagtuloy-tuloy na. Doon ako nahilig, na-introduce ako sa iba't ibang groups, iba't ibang types ng setups. Tapos yun, nahilig na lang talaga. I got immersed na talaga dun sa community. So, itong Pajero, boss. Pero ano, kasi dito ka na nag-start. Pajero agad. Wala lang kotse-kotse. Parang ganun, boss. Yes, oo. Kasi sabi nung dad ko, bagay sa'yo malaking kotse kasi malaki akong guy. So, sabi nila, parang fit na fit sa personality mo. Kumbaga, kaya mo siyang dalhin anywhere. Tapos, very outdoorsy din naman kasi ako. So, yun, I wanted a car na kaya capable of that. Yun, no? Kumbaga, pwedeng panglabas talaga, no? Correct. Pamputigan, di ba? Correct. Okay, Sir Arion, syempre, di sa auto culture, kailangan makita natin interior, exterior, at engine bay. Okay lang, boss? Sure. Okay, so tara, check na. Interior tayo, Boss Arion, anong meron dito? Sige. Well, basic lang naman to. So, nung binuo ko yung unit, kumuha talaga ako ng another car na donor car niya talaga. So, gusto ko kasi yung brown interior, hindi siya common sa Pajero. So, kumuha ko ng US na Montero. Ito yung dashboard layout niya. Parang dual airbag siya, no? Tapos, basically all stock lang naman. Pinaka-modification ko na lang talaga dyan would be the head unit at saka itong tri-gauge na nilagay ko. Itong okay. Pero boss, yun nga, donor, ito, as in gumastos ka pa talaga ng isang sasakyan pa, tama po ba? Oo, pagka talagang gusto natin yung look na yon, hindi mo kasi siya makukuha kung chachap-chapin mo lang. So, yun, talagang nag-invest tayo nung isang another unit. Another unit. Oh, thankfully, may nakita tayo sa market na available. Okay. So, I grabbed the chance already para mabuo ko yung interior. Mabuo rin talaga. Pero boss, itong nakuha, itong sasakyan na to, is ano siya? Ano bang condition na? Durog talaga? Hindi naman, but basically siya, converted unit siya, no? Okay. And then binuo ko talaga siya all throughout high school, college. Then sabi ko, sige, mag-all out na ako. Nag-decide na akong talagang, sige, bubuhin ko na siya na unit. Pero okay naman siya before. Okay siya. Mga ka-auto yan ng mga, ito, ano ba itong mga nanditong gauge na yan? Well, itong nandito sa taas, it's a compass tsaka thermometer, oil press, tapos voltmeter. Okay. Then yung nasa baba naman, actually pangalawa na yan, another voltmeter, oil temp, tsaka boost gauge naman para sa turbo. Okay. At saka automatic to. Matic, yes, Matic 4x4 siya. Ayan mga ka-auto. Tsaka ito, napansin ko mga ka-auto. May ano dito eh, sunroof mo? Sunroof siya. So, typical sa mga Japan units, especially mga Exceed or top of the line nila, meron sila usually yung sunroof. Meron na rin talaga. Naglagay na lang ako ng rack sa likod for additional storage, mga abubots or clothes. Saan mo nabili itong ganitong rack? This one, galing siya sa friend ko. I bought it from him. Yung nag-build nung car, Garage Customs. Okay. Kaon siya or Kaon galing sa Australia. Talagang may branded talaga. For overlanding talaga siya or camping purposes talaga. So, ibubulong sa atin ng boss atin. Ito kailangan natin ng ganyan. Pag mga malalaki talaga, marami kang maraming pwedeng abubot. Tsaka I wanted sana may utilize yung space sa taas kasi hindi siya usually nagagamit. Hindi nagagamit. Tsaka ito mga ka-auto boss ito brown interior. Tsaka ito. Ito yung yung tela niya. But I wanted to protect it lang. So kumuha ko ng Gordon Miller na parang seat protector from Japan. Okay. In order ko dun sa friend.
Kanong presyo ng mga ganyan? Mga mahigit kumulang. Mahigit ko muna, Boss Brian, PM ko na lang. PM na lang. PM. Okay. Diyos ko, I'm sure many to mention pa, Boss Arion. Yes. Yung mga nandito. Yan, no? Diyos ko. Boss Arion, okay na tayo sa interior. Alright. Check natin labas, okay lang po? Sure. So, tara, check natin. Tough long battery. Tough and Okay, long usapang lasting. exterior tayo. Boss Arion, anong meron dito, boss? Sige po. Well, sa front, meron lang tayong kinabit na IPF Super Rally 9301. Siya yung parang around 9 inches siya na fog lights. May kinabit din kami na parang plate stage siya, no? For Gen 2 talaga siya specifically. And the rest, stock naman. Stock na, no? Custom lang natin tong bezel ng color to make it pop out para lang may contrast. Diba, parang ano, no, may angat yung dating, eh, no? Kasi normally sa Japan, it came out na black eh. So, kung black siya, parang ang dilim masyado nung front. So, we wanted to create a different color for it to pop out na. Oh. Boss, eto regarding sa kulay natin. Ang ganda ng kulay, boss. Anong kulay ito, boss? Anong kwento, boss? Yung kwento niyan, actually, nung binubuo na yung car, sabi ko parang gusto ko ng blue na car, pero parang gusto ko rin ng green. So, nakailang pabalik-balik kami trying to create different swatches for it, and then nag-decide na kami na ganitong color yung ipipick. Itong color. So, custom color talaga. Custom color. Yan, PM na kayo, boss Arion. Anong kulay daw? Okay. Ito, boss, usapang mags tayo. Anong kwento, boss? Mags natin. Well, steelies siya, no? So, stock 16s na rims for Pajero siya na non-flare. Okay. So, marami kasing rims na nilabas yung model na to. But we chose the teardrop na rims. Na gano'n na. Boss, dito sa gilid naman, ano, Sir Arion, anong meron dito, boss? Sige po. Sa gilid naman, naglagay lang tayo ng Shogun na badge. So, ganito yung itsura ng Shogun ng Gen 2. Para siyang script, no? Compared dun sa FM na block letters. Okay. Ito, boss, tama ba? Parang Arabic yata, eh, no? Tama. Parang Arabic na Japanese kasi Shogun siya, no? Yung pangalan kasi na Pajero, may masamang meaning yata yun sa European countries. Eh. Okay. So, kaya Shogun yung... Specifically sa UK yung Shogun. Okay. Ito. Nag-stripe lang din tayo para lang may hati yung kulay. Kaya, Again, to create a break lang naman, may contrast lang. Ito, boss, talagang walang stepboard. Well, may option ka. Ako lang, tinanggal ko siya para masulit ko yung itsura ng height niya. Mas matangkad, no? Mas matangkad siya tignan. Then, nag-fit tayo ng tall and thin na setup ng tires. Okay. Pero mas siya, nakaangat talaga yung body, naka-lifted, Naka-lift tayo na 40mm tough dog shocks, coils, saka torsion. PM na lang daw yung presyo daw, mga Ayan, no, tinan yung, kahit anong tambol, no, naka-painted. Di ba? Shoutout tayo dyan sa gumawa na ito, mga Yan, Garage Customs. Yan, Garage Custom na. Shoutout tayo dyan. Okay. Boss, ito, turbo intercooler. Ito mga decals na to, pinalitan na. Yes, pinalitan na namin siya. But yun pa rin, nagbe-base pa rin naman tayo sa catalog. Kung Catalog pa rin, no? pwede nating dapat ilagay rather. Okay, well, so dito tayo sa likod naman. So, ayun, dito sa likod, anong meron dito, boss? Sa likod, 5th piece ko nung rims, tapos Euro na plate stage, then nagkabit tayo ng tow bar, from UK din siya. Para may panghatak tayo if ever kailangan. Ito parang meron na dito sa OEM, meron din no? Yes, ito talaga yung parang factory na factory, spec niya. And then this one came out as an option. Ba? So pwede siyang bilhin aftermarket. Magdagastos ba si boss? Pang puno natin sa likod. Pang gulo eh. Siyempre dagdag accessories na mga ang ganda mga kautan. Yung kulay, yung puti yung mags, mga kautan. Ganda ba yung Okay. Boss, okay ka na dito sa likod, boss? Yes. Okay na? So, check natin makina. Okay na? So, tara, na pa. Okay. Usapang engine bay tayo. Sir Arion, anong meron dito, boss? Sige pa. 4056 siya na turbo. Nagpalit lang tayo na aluminum na radiator. But the rest,
stock naman. Ano na, stock na. Wala nang linis-linis kasi daily driver, pang baragan talaga na Ano? kotse. So, bawal baby. Oo, tama. Bawal baby. Mga ka-auto. Kung parang subok na talaga. Oo. Magkasubukan Talagang ng mga ka-auto. kahit saan magyaya, game lang. Pwede. Ano, ano si mga auto, pinilit natin si Boss Aryon. So, para i-share niya sa atin, usapang Pajero, medyo nagkakaroon tayo ng interest dito sa Pajero. Oo nga eh. Diba? Iba rin ang iba rin ang tindig nito, mga okay, mga auto. Boss, regarding sa naman maintenance, Pajero, mga owners dyan, ano masasabi na, boss? Sige, po. PMS lang, basically, lahat ng mga oil fluids na kailangan palitan, do it regularly. Pag may mga tagas-tagas tulad niyan, wag niyo akong gayahin, pagawa niyo na kaagad. Di kasi ako masyadong uhusi dyan because itong engine na to, yung 4D56, parang tangke kasi to eh. Tangke. Yun talaga. Kahit anong mangyari, tatakbo yun eh. Tatakbo. Kaya favorite ko yung engine na yan. Okay, Messi. Pero ano siya, turbo na siya, boss eh. No? Yes, so... Na ang displacement niya, 2.8. 2.5 siya actually. 2.5. Okay, Boss Aryon, okay na tayo dito, boss? Right. Yan, thank you. Thank you. Okay yan guys, nakita natin interior, exterior, tsaka engine bay. Siyempre, usapang ano tayo, Pajero Gen 2 dito kay Boss Aryon Valera. Boss Aryon, siyempre, shoutout na tayo, boss. Okay, boss. Batiin ko lang, shoutout ko lang yung family ko, yung mom, sister ko. Yung shop na gumawa ng kotse, of course, Garage Customs. Si Admac Automotive din, siya mga humihimas ng kotse natin. Then sa mga groups naman, Euro Alliance, and then yung Foglight guys. Hello sa inyo. Yun, okay. Okay na, Boss Aryon? Yes. Okay, sige, this is Brian Con answer Aryon Valera. Pasok na 1992 Mitsubishi Pajero, usapang Gen 2, usapang Euro Inspired, and this is Auto Culture.